Nasaan ba ako? Uh, Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Bakit wala na akong damit, ha? Teka nga, anong gagawin mo sa bimpong yan, ha? Malinis ba yan? Huwag mong indapi sa akin. Baka ma-infection ako. Ang arte mo? Nandito ka sa apartment ko. At anong sinasabi mo dyan na bakit ka walang damit? Wala kang polo. Inalis ko dahil amoy imbornal ka. Ang gratong to. Buti nga't pinulot kita nung makita kitang walang malay eh. Nawalan ako ng malay. Nasaan ang kwintas ko? Pinag-entrasan mo, no? Magnanakaw. Ipapupulis kita. Diyos ko, Lord. Kung may Santo Cristo man akong kumikisap sa dibdib, malapit ko nang umbagin to. Hoy, tungaw. Para sa kaalaman mo, hindi ko ninakaw ang kwintas mo. Heto nga't inayos ko, oh. Ang tanong ay kung bakit ka meron nito. Ano naman sa'yo kung meron ako niyan? Hindi lang pala malikot ng kamay mo. O susera ka pa. Amin na yan. Ganyan pa din magsasabihin mo? Kapag sinabi ko sa'yo na sa aming baryo ay mga miyembro lang ng angka ng aswang ang nagsusuot ng ganyang kwintas. Fatal attraction. Naranasan niyo na ba yun? O yung aso't pusa kayo ng isang miyembro ng opposite sex sa unang pagkakakilala niyo pa lang. Ayon sa ating letter sender, ganitong paraan nagkakilala ang tito at tita niya. Pero hindi simpleng bangayan ng kanilang pinagdaanan bago sila natuloy sa sakalan. Kasalan pala. Kung nakaka-relate kayo, o di kaya may pareho din kayong kwento. Inaanyayahan namin kayong ilapag sa comment section natin ang inyong mga karanasan. Samahan niyo kami hanggang sa dulo ng mga kataga ng sulat ng ating letter sender. At pagkatapos ay i-comment niya sa comment section ang inyong mga kuro-kuro patungkol sa kanyang ibinahagi. Ito ang nilalaman ng kanyang liham. Dear Si Chopangil and Madam Venus, itago niyo na lang po ako sa pangalang Iska. Mag-aalas 10 na ng gabi at panaka-naka na ang dumadaang sasakyan sa loob ng university namin. Kababalik ko lang mula sa inuman namin ng aking tropa na pumapasok sa ibang kolehiyo. Nagpapahulas ako sa lobby ng dorm namin nang mapakinggan ko ang isa sa uploads ng sister channel nyo na Aswang Confessions. Doon ko naisipan na isend sa inyo ang kwento ni Tito at Tita na may kinalaman sa aswang. Para po iwas kalituhan, ay minarapat kong ikwento ito sa perspective ni Tita mula po sa puntong ito ng aking kwento. Kung inaakala mo na matatakot ako sa sinasabi mo at inaasahan mo sasabihin ko sa'yo na lang yung kwentas ko na yan, nagkakamali ka. Ungas! Antigong ginto yan! Ba't sira ulo ka talaga, no? Bastos pa yung bunganga mo. Kung ako ungas, ikaw naman ulol. Patay ka ngayong babae ka. Makakalaboso ka. Kita mo yung tumatawag sa cellphone ko, ha? Sekretary ko yan. Isang sumbong ko lang dito. Magpapadala na agad ng pulis yun. Akala mo, ha? Hello? Kuya Dindo? Nasaan ka? Serious? Buti naman at may malay ka na. Grabe yung pinag-alala mo ako eh. Ha? Paano mong nalaman na nawalan ako ng malay? Nagring ang phone ko kanina. Nung tingnan ko ay number mo ang nakarehistro. Kaso naman nung sagutin ko, babae ang nasa kabilang linya. Magdidiwang na sana ako dahil akala ko ay jowa mo, hindi pala. Jowa ka dyan. Itong babaeng walang katoryang-toryang to? Never! Hahalik na lang ako sa susungong... aray ko! Bakit ka ba nababatok? Kung ikaw yung kausap ko kanina na Dindong pangalan, pakisundo mo na nga ang tukmol mong amo dito sa apartment ko. Ibinigay ko na sa yung address ko kanina, di ba? Bilisan mo ha, bago ko gawing hotota ito. Ang hindi namin alam nang hinalintis na ng lalaking iniligtas ko ay habang nagbabangayan kami sa loob ng apartment ko ay nakarating na pala si Dindo. Kaya naman ang marinig niya ang boses ko na inilarawan bilang walang katurya-turyang babae ng kanyang amo ay nagdesisyon na siyang kumatok. Pero mukhang taliwas sa inaasahan niya ang nakita niya nung pagbuksan ko siya ng pinto dahil nakita kong hinagod niya ako ng tingin. Para bang kumikilatis ng mueble sa isang auction. Aminado naman ako na medyo may kaliitan ako dahil sa height ni Dindo. Nasa tansya ko 5'9", abot lang ako sa may sentido niya. Napataas ang kilay ko nang makita kong bahagyang napangiti ang lalaking nasa harapan ko. Kaya naman ginamitan ko siya ng masungit na tono nung magsasalita ako. Ano?
Tapos ka na bang tumunga nga dyan sa front door ng apartment ko? At ususain ang kabuuhan ko? O gusto mo pang maghubad ako sa harapan mo? Para naman mahusto ng pagkilatis mo sa akin. Excuse me? Oh, ang ibig mong sabihin ay ano naman ang tingin mo sa akin? Manyak? Pasensya ka na, miss. Naganda na ako sa'yo. Ako si... Dindo, tama? Oo, ako nga si Dindo. Paano mong nalaman? Nakilala kita sa boses mo. Ako yung nakausap mo kanina sa cellphone. Ikaw lang naman ang huli kong sinabihan ng address ko, kaya wala akong ibang inaasahang tao na darating maliban sa'yo. Kaya pala. Saan mo nakita si Sir Sirius? Napulot ko yung amo mo sa bangketa sa may QC. Malapit sa gasoline station. Nakalugmok sa may kanal. Naawa ako kasi baka mapagtripan ng mga tambay. Mukhang may kaya pa naman sa buhay. Base sa suot niyang mga damit. Salamat sa pagtulong mo sa kanya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako si Bituin. Halika, pasok ka. Nasa sofa yung salaw mong amo. Bahagyang napatawa si Dindo pagkarinig niya ng salitang salaw. Sabi niya, huli niyang narinig ang ganong salita sa mga taga San Pablo City sa Laguna. Tapos tinanong niya ako kung anong ibig sabihin nun. Saglit ko siyang nilingon. Tinignan ko kung pinagtitripan niya ako at nagkukunwari lang ba siyang hindi niya alam. Nang makita kong hindi naman, ay napakibit balikat ako, saka ko siya sinagot. Salawang tawag sa mga taong wala sa tamang hulog. O yung mali ang inaasta o inaakto. Sa English ay crazy or out of line. Gets mo? Taga San Pablo ka pala kung ganun. Ha? Hindi Nagkataon lang na ilang linggo kaming napatira sa lugar na yun ng mama ko. Kaya medyo na-adapt ko yung ilang salita nila doon. Sa parteng south pa ng Pilipinas ang talagang probinsya namin. Uy, sakto. May lupang pag-aari sa parting yun ang pamilya ni Sir Sirius. Baka magkabaryo pa tayo kapag nagkataon. Ay naku po, patatawarin. Wag naman sana. Hanggat maaari hanggang dito na lang sanang maging ugnayan namin yung amo mo. Pinapakulo niya ang dugo ko sa asar. Madaling mamumutang lahat ng buho ko kapag nakasalamuha ko pa yan. Sayang naman. Tingin ko ay bagay kayo. Maganda ka. At tall, fair and handsome naman si Sir Sirius. Tapos pareho pang star ang mga pangalan ninyo. Di ba parang match made in heaven? Ha? Oo nga. Match. Yung posporo, sakto. Mga nagbabagang bola ng gas ng mga bituin. Liliyaban ko yung amo mo. At anong handsome ka dyan? Handsome ka mo, buisit na yan eh. Aminado ako na attracted ako sa amo ni Dindo na nalaman kong serious ang pangalan. Pero ang pride ko bilang babae ay hindi ko kayang ibaba. Isa pa, nakakairita talaga ang kaartehan niya. Anong walang katurya-turya? Alam ko hindi ako mahilig mag-ayos at maglagay ng makeup. Pero kung tawagin akong ganun, isang insulto yun. Sabi pati ng nanay ko maganda ako. Syempre naniniwala ako sa kanya. Hindi lang ako ang ininsulto ni Sirius, kundi pati ang nanay ko na maganda ang tingin sa akin. Anong ginawa mo kay Sir Sirius? Bakit knock-out to? Dahil pang na-straight ni Pacquiao Nakakapikon eh. Eh di inundayan ko ng uppercut. Akala ko sasalag. Malay ko ba na masasapul ko pala? Buhay pa ba to? Sir? Sir? Huy! Ng toko. Kung saan na yata lumipad ang kaluluwa nito eh. Ang OA niyong mag-amo. Para nasuntok lang sa may pangay. Di pa yan patay, tingnan mo. Hoy! Anong gagawin mo dyan sa palangganang may tubig? Wakey, wakey, sleeping beauty. Binuhat ko ang planggana na nasa coffee table na katabi ng sofa at isinabo yon sa mukha ng walang malay na si Sirius. Napabalik ko siya ng bangon na parang nalulunod. Ang mga bangs ng buhok niya ay humarang sa mukha niya. Tatawa sana ako dahil kamukha niya yung asong bearded collie. Pero tumigil ang puso ko nang hawiin ng kamay niya pataas ang bangs niya. Napatain na lang ako palihim ng, "Shit! Ang pogi mo! Parang Ian Constantino." Paano naman, bukod sa ang hot niya talaga, talaga namang agaw pansin ang mga droplets ng tubig na nagmamabilis sa six-pack abs niya na parang inukit ng maestro eskultor. Namalayan ko na lang napasimple akong inaabotan ni Dindo ng panyo.
Hoy, laway mo, tumutulo na oh. Ha? Hindi naman eh. Pero aminin mo, natulala ka no? Iba ang charm ng boss ko na yan. He, aanin ang charm kung hindi naman charming. Isumpa ko yung boss mo maging beast. Total naman ibagay sa ugali niya. Anong pinagbubulungan niyo dyan? Kung paano kita gagawing kuneho? Hindi ka nakakatawa, miss. Pinasok ng tubig ang ilong ko. Alam mo bang pwede yung magka-impeksyon? Purified water ka ba at sobrang takot mo sa dumi? Alam mo bang nakakapagpatibay ng resistensyang ma-expose sa bakterya? FYI, miss. Sa early stages ng buhay yon. Ilang taon na ba ako sa tingin mo, ha? Ay, matanda ka na pala. Naku, sorry lolo. Kaya pala sobrang sungit mo. Ay, kung hindi ka lang talaga babae, pinatulan na kita. Napa-inner voice ako na, please lang, patulan mo na ako. Dahil sa sinabi niya. Pero agad ko din namang inawat ang sarili ko. Hindi ako ganun, no? Kumahanga lang talaga ako sa kanya. Sa edad kong 25, NBSB pa rin ako. O yung no boyfriend since birth. Ang sama naman kung basta ako gumarutay dahil lang sa pogi at magandang katawan na antipati kong lalaking nasa harapan ko. Tihirit pa sana ako pero pumagitna na sa amin si Dindo. Sir, serious, may dala akong damit. Baka gusto mo nang magpalit. Ano pa nga bang magagawa ko? Inubaran na nga ako ng babaeng yan. Tapos ngayon, binasapa ako ng tubig. Tingnan mo, oh. Maduming tubig talaga. Alaga namang sumakay ako sa kotse ng ganitong estado ko. Mababalahura ang interior ng sasakyan. Anong madumi ka dyan? Ipinampahid ko lang naman yun sa mukha mo. Sabuyan kita dyan ng tubig mula sa imbor na lahat na malaman mong tunay na kahulugan ng madumi. Ewan ko sa'yo. Lahat na lang pinatulan mo. Napaka-reactive mo at violente. Para kang gawa sa potassium. Mahanginan lang ay dumidiklab na. Akin ang damit na dala mo, Kuya Dindo. Dindo na lang, sir. Ano yan? Kailan pa na bago ang tawagan natin? Matagal na kitang tinatawag na Kuya Dindo ha. At isa pa, bakit pa panay sarang tawag mo sa akin? Nakakaalibadbad ka. May ibang tao eh. Kailan pa naging issue yun? Kahit nga may kaharap tayong kliyente, ay kinukuya pa din kita. At kailanman, hindi ko hiniling sa'yo na tawagin mo akong sir. Miss, kanina ko pa napapansin na Dindo lang ang tawag mo sa kanya. Ano naman ngayon? Sa tingin ko naman ay di hamak na mas bata ka sa kanya. Kay Kuya Dindo din dapat ang itawag mo sa kanya. Wow, ang demanding. Eh di kuya na kung kuya. Kuya Dindo, pasuyo muna ng briefs ko. Hoy, anong ginagawa mo ha? Bakit ka naguhubad dyan? Ano pa? E di nagbibihis ako para makaalis na kami sa bahay mo. Mamaya sabihin mo pang inaabuso ka namin sa pagiging matulungin mo. May dalaga dito oh. Nasaan? Babaeng maton lang nakikita ko dito. Kuya Dindo, siguraduhin mong wala tayong maiiwan na damit ko ha. Baka mamaya mangkukulam yan eh. Ah, ganon. Matapos kitang tulungan at dalhin dito sa bahay ko? Pagbibintangan mo akong mangkukulam? Patubuan kaya kita ng dambuhalang pigsawat sa gwapo mong pagmumukha. Sira ulong to? Diin namin mo din na nagagupuhan ka sa akin. Balat kayo lang yung pagsusungit mo. Oh, gustuhin mo na paglalaway mo sa akin. Makikita mo ang kabuuan ko oh. Ano ba? Exhibitionist ka ba? Talagang itutuloy mo yung pagboborlis mo sa salas ko? Doon ka sa banyo. O di kayo doon ka sa kwarto magbihis. Tsupi! Kinabahan talaga ako nang marinig kong binuksan niya ang zipper ng slacks niya. Matapos siya humingi ng brief kay Dindo. Buti na lang talaga, hindi niya tinuluyan ang paghuhubad sa harapan ko. Baka nagkulay kamatis ako na overripe ang mukha. Habang nagbibihis si Sirius, nagpresenta si Dindo na imapang sahig kong nabasa gawa ng pantatapon ko ng tubig sa amo niya. Tinulungan din niya ako sa pag-aayos ng mga kalat. Saktong natatapos kami sa ginagawa namin, lumabas si Sirius mula sa kwarto ko at pumunta sa sala. Para siyang boy next door sa suot niyang casual na maong pants at collared shirt. Nakigamit ako ng banyo mo at ng ilang gamit doon kabilang na ang tuwalya. Okay na bang compensation ng 2,000? 2,000? Para sa paggamit ng banyo? Maliit ba? Oh, 5,000. Okay na siguro. Bukod pa dyan, may papadala pa akong bayad sa abalang nagawa ko.
Dahil sa pagliligtas mo sa Hep, akin. hep, hep, hep. Teka nga. Nagtatay ka ba ng pera? Minana mo bang yaman ng pilantropong si Rockefeller? Kaya ka nagtatapon ng salapi? Makalapag ka ng presyo para may imprintahan ka ng pera. Naghahamon ka na naman ba ng away? Please lang, tama na. Pagod na ako sa banter natin kanina. Seryoso ako na gusto kitang gantihan sa kabutihang nagawa mo para sa akin. Kung ganon, ang simpleng thank you o salamat sapat na sa akin. Tinulungan kita ng walang inaasahang kapalit. Sigurado ka? Mamahaling products ang nasa banyo mo. Eh ano naman? Alangan namang hindi ko spoilin ang sarili ko. Siyempre, bibili ako ng produktong sa tingin ko hiyang ko. Lalo't can afford naman ako. Pero okay ka lang ba? Pambabaeng mga yun. Beggars can't be choosers, sabi nga di ba? Di naman amoy tsampa ka. Okay na sa akin to. Serious? Kung ready ka nang umalis, ay ilalabas ko na mula sa pinaparkingan ko ang sasakyan. Umalis si Dindo at naiwan kami ni Sirius. Inalok ko si Sirius ng mainit na maiinom. Naganda kasi ako ng golden tea o yung turmeric na may gatas. Pero maayos niya akong tinanggihan. Sinabi niya sa akin na may lactose intolerant siya, kaya inalok ko na lang siya ng mainit na tubig. Malugod naman niya yung tinanggap at ininom-inom habang hinihintay naming bumalik si Dindo. Pero magta-30 minuto na, di pa din siya bumabalik. Kaya naman nagpasya kami ni Sirius na lumabas para alamin ang nangyari. Tara, tingnan na natin kung ano nangyari kay Dindo. Bakit kailangan mo pang sumama? Malalim na ang gabi. Ang dilim pa dito sa daanan sa mga units. Ganito ba talaga dito? Hindi, may mga ilaw yan eh. Ano kaya nangyari? Baka naman napundi na. Nang sabay-sabay? Grabing coincidence naman yata. Itatawag ko na lang bukas sa landlord namin. Ganito ka ba talaga? Na ano? Parang wala kang takot. Nag-iisa ka pa yata sa apartment mo. Ano naman ikatatakot ko, multo? Kaya lang naman nilang manakit kapag nagpalamon ka sa takot. Hindi lang multo ang pwedeng mangharas sa'yo. Tulad nito. Nagpatuloy ka ng mga estranghero sa apartment mo. Paano na lang kung masamang tao pala kami? Para kang naghihikayat na lapitan ka ng masasamang loob dahil easy target ka. Yun bang inaalala mo? Magaling akong kumilatis ng tao. Alam ko kung masama o mabuti. Hindi nga lang ako marunong tumantya kung antipati ko. Bahagyang tumawa si Sirius sa sinabi ko. Katapos ay umiling-iling siya. Nagpatuloy kaming maglakad sa madilim na pasilyo. Tanging ang dapris na liwanag mula sa kalapit na poste ang nagsisilbing liwanag namin. Pababa na sana kami na may mapansin kaming dalawang bulto sa dilim, sa may puno ng hagdan. Medyo malayo pa kami sa kanila pero anag-ag na namin sila. Ang isang lalaki nakaharap sa amin habang ang isa'y nakayakap sa likod niya. Nadinidilaan ang liig niya. Ang bango naman. Lagi bang ganyan dito? Hindi, ngayon lang ako nakakita ng ganyang eksena sa lugar na to. Lasang masarap ka pa. Ano ba yan? Ang bastos naman. Masabihan nga, ang hahalay. Bago ko pa napigilan sa Sirius ay nakasibad na siya ng lakad sa dalawang bulto na magkaringkisan ng katawan. Hahayaan ko na lang sana si Sirius pero bigla akong nakakita ng nangingislap na pula. Doon ko napagtanto na yung mata pala yun ng lalaking nakayakap mula sa likuran ng isa pang lalaki. Serious, wag kang lumapit dyan. Hindi ang tao. Anong hindi tao? Obviously, mga tao to. Serious? Kuya Dindo, Huwag kang lumapit. Delikado. ano nangyayari? Bakit ka ganyan? Tumakbo ka na. Pagkasigaw ni Dindo ng ganon ay biglang inilapat ng lalaking nakayakap sa kanya ang labi nito sa kanyang sentido. Ilang saglit lang nanginginig ang buong katawan ni Dindo. Pagkatapos ay unti-unti siyang dumuusdos sa lapag. Animoy nauupos na kandila. Ang lalaki namang nakayakap sa kanya ay agad na tumalilis at nawala sa dilim. Nag-alala ko na baka habulin yun ni Sirius pero hindi niya yun ginawa. Sa halip ay inuna niyang daluhan si Dindo. Dahil sa walang malay at hindi siya magising, kahit anong yugyug namin minarapat ni Sirius na dali na siya sa ospital. Habang nasa emergency room si Dindo,
Panay naman ang paruot parito ni Sirius sa lobby kung saan kami naghihintay. Baka naman gusto mo munang maupo. Ilang minuto ka ng paruot parito dyan. Hindi ka ba napapagod? Kinakabahan ako eh. Nag-aalala ako para kay Kuya Dindo. Ano kaya nangyari sa kanya? Ano kayang ginawa ng siraulong yun? Bakit siya nawala ng malay? At tapos, ayaw pa niyang magising kahit anong yugyug natin. Baka naman natakot lang si Dindo. Hindi naman kasi normal yung dinanas niya. Si Kuya Dindo matatakot. Malabo yun. Siya ang pinakamatapang na tao na nakilala ko. Ang tagal naman ng doktor. Ano na kayang lagay ni Kuya Dindo? Pumasok na kaya ako sa loob? Sobra ka talaga nag-aalala sa kanya, no? Ang bait mo namang amo. Hindi kasi kami mag-amo. Si Kuya Dindo na lang ang natitirang pamilya ko. Nalaman kong maagang naulila si Sirius. 10 taong gulang siya nang mamatay sa isang road crash ang mga magulang niya habang dumadalaw sa isang property nila sa probinsya. Naiwan si Sirius sa pangangalaga ng mga pari at madre. Doon niya nakilala si Dindo na 13 taon ang tanda sa kanya. Ito na ang tumayong kuya at tagapangalaga niya. Kaya naman paglabas ni Sirius sa edad na 18, ay naging katuwang na siya ni Dindo sa pagtatayo ng kabuhayang naiwan ng kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may mangyaring masama sa kanya. Totoong nakakakabang maghintay. Pero kaysa sa nilalaman ka ng takot, mas mabuting magdasal. Sabi ni Mama kapag sinalubong ka ng bagay na walang kasiguraduhan, magdasal at humingi ka ng awa sa Diyos. Pastora ang mama mo? Hindi, isa siyang albularyo. Ang ibig mong sabihin, isa siyang albularya. Albularyo nga. Tibo kasing mama ko. Tibo? Mm, Tapos may anak? Niloloko mo ba ako? hindi. Wala kasing balak mag-asawang mama ko. Pero alam niya na obligasyon niya na magkaroon ng papasahan ng kaalaman. At iba pa niyang responsibilidad. Kaya naman nagpabuntis siya at ako naging anak niya. Kung ganun, kilala mo naman kung sino yung bumuo sa'yo. Hindi, at wala akong pake. Hindi mo ba gustong makilala kung sino ang tatay mo? Hindi ko na mabilang kung pang ilang ka na sa nagtanong sa akin ng ganyan. Pero sasagutin kita sa paraang sinagot ko ang iba. Okay lang ako na hindi ko siya kilala. Napalaki naman ako ni Mama ng ayos eh. Oo, tama ka nga dun. Mas mahirap pang ang pinagdaanan mo sa akin. Dahil naranasan mong magkaroon ng nanay at tatay. Mahirap limutin ang bagay na nakasanayan mo na o yung naranasan mo. Naging mabait naman ang panahon sa akin dahil nagkakilala kami ni Kuya Dindo. Okay na sa akin yun. Baka ang mga magulang ko na din ang gumawa ng paraan para magkakilala kami sa monasteryo kung saan ako pansamantalang nanatili. Naputol ang usapan namin nang lumabas ang doktor na nag-aasikaso kay Dindo. Walang nakitang anumang sugat o saksak sa kanya, pero kapansin-pansin na nangihina siya. Ang naging findings ng doktor ay overfatigue siya, kaya inirekomenda na makonfine siya ng isang gabi para maobserbahan. Nang mailipat si Dindo sa kanyang hospital room ay nagpaalam na rin ako. Kaya mo na bang mag-isa? Pwede ko kayong samahan na muna. Wag na. Sobra ka na naming naabala. May tinawagan na din naman akong magbabantay kay Kuya Dindo. Inintay ko na lang na dumating. Hindi mo na ba siya hintayin magkamalay? Nagkamalay na siya kanina habang nasa CR ka. Ano sabi niya? Hindi ko din maintindihan sa totoo lang. Baka dahil sa kung anong itinurok nila sa kanya. Pero may sinasabi siyang naaswang daw siya. Di ba weird? Aswang sa syudad? Pagkarinig ko sa sinabi ni Sirius ay pinanlamigan ako. Kasunod ng tigbi-tigbing pawis. Hindi bago sa akin ang aswang. Ang totoo nga niyan parte sila ng buhay namin ni Mama sa araw-araw. Parang sasabog ang ulo ko dahil sa kaba. Kaya naman ang magsalita ulit si Sirius ay bantilaw ang mga naging sagot ko. Sa tingin ko, baka kung anong itinuro o isinubo kay Kuya Dindo, yung taong umatake sa kanya. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi niya. Baka nga. Kaya bukas, ipapatest ko ang dugo ni Kuya Dindo. Ipapa-urinalysis ko na din siya kung sakaling both negative. Baka dahil sa shock. Paano kung na-trauma siya? Kung ganun, ipapapsychiatrist. Saglit, stop.
Bakit? Breathe, okay? Medyo obsessive na yan eh. At sa totoo lang OA ka na. Hayaan mo muna siyang mag-relax. Oo nga. Sa bagay, tama ka. O, paano? Tara na. Ihatid na kita. Oh, saglit lang ah. Sagutin ko lang to. Hello? Rowena? Oo. Nasa room 5011 kami. Pakibilisan mo naman. Sumalisi na ako ng alis ng bahagyang lumayo si Sirius para makipag-usap sa telepono. Tapos noon ay saglit akong dumaan sa apartment ko at kinuha ang mga gamit ko. Sa kalagitnaan ng gabi, nagbiyahe ako pa uwi sa aming probinsya kung saan ay nandito ako ngayon sa kwarto ko at isinusulat ang mga nangyari sa aking diary. Nabubwisit nga ako dahil sa tinagal-tagal kong itinago ang diary nito. Tungkol pa sa antipatikong lalaki yun ang unang entry. Talaga naman. Tapos itong buwisit na puso ko. Sa tuwing maaalala ko yung lalaking yun, walang tigil sa pagsikdo. Umiinit pati pisngi ko. Hindi ko mapigilan na mapangiti ng bahagya. Bituin, hindi ka pa mababangon dyan. Aba kanina pa tumitilaw kang manok. Sinagdaang araw ay nakadapa ka pa dyan sa kama mo. Hindi pa ba tapos yung sinusulat mo sa diary mo? Katatapos lang ho. Eto na nga't bumangon na ako oh. Guwapo siguro ano. Ay, grabe ma at yummy din. Ho? Sino po? Ko, mabawi ka pa. Huli ka na. Di yata't may nakabihag na sa puso ng aking dalaga. Ano nga bang tawag doon? Crush. Crush po. Crush, karkas, o kahit pa karwas yan. Ganun na rin yun. Nasaan ang sagarating lalaking yan? Bakit hindi mo din narito sa atin para makilates ko? Tapos ay hamunin ko ng bunong braso. Kapag natalo ay magarote. Imala na lang na pumunta siya dito. At sa totoo lang, ewan na lang kung gugustuhin pa nung pumunta. Lalo kung malaman niyang may aswang dito sa lugar namin. Matapos niyang masaksihan yung pangmamanyak sa Kuya Dindo niya, baka sumakay ng rocket ship yun at sa buwan na tumira. Kapag nalaman niyang hindi lang salita ng isang nasyak ang sinabi ni Dindo na inaaswang siya. Ang sunod na sinabi ni Mama ang nagpabalik ng asar ko sa nangyari nung gabing dinala ko sa apartment sa Sirius. Anak, yung ipinalakad ko sa'yo, nagawa mo na ba? Nandyan si Orion. Kanina pa siya nandun sa may landing ng bahay natin. Hinihintay na labasin mo. At talaga namang may lakas pa siya ng loob na magpakita sa akin. May bakit ka galit? Nakisuyo naman sa atin ng ayos yung tao. Man naman. Alam niyo bang naon siya mang lakad ko dahil sa kagagawa niyang si Lolo Orion? Para sa kaalaman niyo, ginawa lang naman niyang hapunan yung sekretaryo ni Sirius. Pasensya ka na, Bituin. Di ko kasi napigilan ang sarili ko na makita ko ang isang yon. Nakakagutom, parang si Machete. Speaking of the devil, at oo, hindi lang yun isang pagkakaringgan. Kinikilig ang lokong matandang bading sa assistant ni Sirius na inupakan niya. Isa kasing aswang si Lolo Orion at ang paborito niyang pagkain ay enerhiya ng mga lalaking matipuno. Sakto namang Kuya Dindo fits the bill. Matangkad at may magandang katawan kasi siya. Tapos sumakto pang kayo manggi. Hindi nag-exaggerate si Lolo Orion nang ilarawan niya ito bilang machete. Pero hindi rin ako nagbibiro na galit ako. Paano ngayon yan? Sinira niyo yung diskarte ko na sana pauwiin si Sirius dito para tingnan yung neglected property ng pamilya nila. Hindi na uubra ang balitang may aswang na naninirahan na sa lugar. Ano kaya kung idahilan natin sa kanya na kinukumpis ka na ng gobyerno dahil matagal nang abandonado? Di yan uubra dahil may titulo ang lupang yon at nasa tamang bayad sa amilyar. Bituin, sige na naman ineng. Help mo na ako na mapauwi sa lugar na ito si Sirius. Kailangan mapauwi mo siya dito. Lolo Orion, di ba't katsyokaran niyo yung abogado na umaasikaso sa lupa? Oo. Buhay pang lolo ko sa tuhod ay pamilya na ni Atty. Tan.
ang nag-aasikaso sa aming property. Bigyan nyo kaya ng bakasyon. Pero bago nyo gawin yun, patawagin nyo kay Sirius. Pagawain nyo ng dahilan na talagang hindi makakatanggi si Sirius para dumayo dito. Tama ka nga. Kung legal ang tawag, hindi pwedeng hindi niya pansinin. Sige, ako na bahala. Kakausapin ko si attorney. Umalis na si Lolo Orion pagkatapos ng usapan namin na yon. Ako naman ay bumalik na sa aking pang-araw-araw na gawain sa aming lugar. Matapos akong makapag-agahan. Normal lang ang araw ko. O inakala kong magiging normal lang. Dahil pagliko ko sa may kanto kung saan nakatayo ang isang may kalakihang tindahan, sinalubong na agad ako ng may-ari at siyang namamahala nun na si Ate Mara. Between! Nakauwi ka na pala mula sa Maynila? Kumusta? Heto, pagod. Sus! Pagod daw siya. Ikaw lang yata ang pagod na blooming. Anong sinasabi mo dyan? Hindi pa din nagbabagong tindahan mo. Ang dami pa din namimili. Baka mamaya maging supermarket ka na. Hoy, bruhita ka! Huwag mong iniiba ang usapan. Huwag mag-deny. Don't tell a lie. OMG! Ang luma na niya, nakakakati ka ng balat. Luma o bago man ang ekspresyon ko, pero amoy ko at ramdam ko, may bago sa'yo. Nalimutan mo na yatang kaya kong pumulso ng tao. Ewan ko sa'yo. Sino? Bilis na! Spill the beans! Spill the beans ka dyan. Ayan, ipagtatapon ko yung lata ng pork and beans mo. Between, I can explain. Dapat lang. Dahil conforme sa paliwanag mo kung idideklo kita o hindi. Isa ding aswang si Ate Mara. Isa siyang taong lobo. Pamangkin siya ni Lolo Orion sa kapatid. Siya na ang tumatayong head o pinuno ng angkan nila. Sila ang mga aswang na nasa pangangalaga namin ni Mama. Habang pinoprotektahan nila ang lihim ng lupa ng kanilang angkan, kami naman ang naninigurado na hindi sila gagawa ng masama sa mga taga-baryo namin. Pero hindi naman kami perpekto ni Mama at ganun din sila. Sa narinig kong alingas-ngas sa mga mamimili sa tindahan ni Ate Mara, mukhang may nangyayari na magpapasakit ng ulo ko. Nang makita ni Ate Mara na tumaas ang kilay ko, niyaya niya ako sa likod ng tindahan niya. Maupo ka, Between. Heto ang mango juice, oh. Puro yan. May nagbigay sa akin. Hindi mo ako madadaan sa pagsisip-sip mo. Magpaliwanag ka na. Ano yung narinig ko na pinagchichismisan ng mga taga dito? Ikaw bang gumawa nun? O isa sa mga miyembro ng angkan nyo? Nagugutom kasi ako. Kaya nga namin kayo tinuruang mag-piggery at mag-alaga ng ibang livestock ay para may panambot sa gutom nyo. Hindi ko napigil ang sarili ko eh. Napika ako nung makita kong binabastos na naman si Mang Nelson. Kaya nilapa ko si Jiggy Boy. Malay ko bang makikita ko ng tropa niya at ni Aling Elvin na taratitat? Ate Mara naman eh. Hindi pa nga humuhupang idinulot na takot ng pangahali ni Lolo Orion sa macho dancer na nagbakasyong kina Aling Cora. Tapos may biniktima pa siya sa Maynila. Eto ka't dumagdag pa sa problema. Pasensya ka na. Alam kong mali ako. Pero iniisip ko din kasi na kung hindi ko gagamitin ang pagiging aswang namin para tumulong sa ibang naaapi, talagang halimaw na kumakain ng tao na lang ang magiging silbi namin. Hindi naman ako galit sa ginawa mo. Kaya lang ako ganito dahil nag-aalala ako sa angkan nyo. Okay lang lapain mo ninyo ang lahat ng demonyong tao. Pero mag-ingat ka naman. Hindi namin kayo mapoprotektahan ni Mama kapag nahuli kayo. Oo na. Mali naman talaga ako eh. Dahil naging padalos-dalos ako. Hindi lang ang kanyong iniingatan natin. Maging ang yaman na nasa lupa ninyo. Para saan pat nilabanan ng ninuno ninyong si Erasmong Babaylan na nanumpas ang kanyo kung mapapahamak kayo? Maghinay-hinay ka naman. Oo, nauunawaan ko. Hayaan mo, sa susunod mag-iingat na ako. Lupa namin? Nagpapatawa ka, Danilo? Maring kapitan ka sa baliw ito pero hindi mo maaring isikwester ang lupa namin dahil sa aligaskas. Mapapasunod mo lang ako sa gusto mo. Kapag may court order ka na, Sino yung sumisigaw sa harap ng tindahan mo? Parang boses ni Lolo Orion niya. Tara, tingnan natin.
Bumalik kami ni Ate Mara sa harap ng tindahan at inabutan na marami nang nakikisuyo sa gulo. Magkaharap si Lolo Orion at ang kapitan ng baryo namin na si Danilo. Pinagtatalunan na naman nila ang tungkol sa kagustuhan ni Danilo na mapasok at mapakailaman ang lupain nila Lolo Orion. Agad na lumapit si Ate Mara sa dalawa at pumagitna ito. Kap? Ano na naman to? Bakit binabagabag na naman niyo si Lolo Orion? Ang matandang yan. Sinabi ko nang magpapapasok ako ng mga tanod at ilang tao para matabasan ang lupa ninyo. Dahil napakarami nang nagsasabi na doon nila nakikitang tumatakbo ang mga swang matapos mambiktima. Sukat padalan kami ng sulot ng abogado. Dapat lang naman talaga kayong padalhan ng legal letter dahil hinaharas niyo kami. Puro kayo dada ng marami nagreklamo tungkol sa lupa namin. Pero kapag hinihingan namin kayo ng pruweba, ay wala naman kayo mapakita kahit simpleng blatter. At bakit ko naman ipapakita yun sa inyo? Kung ako ng kapitan ay nilalabanan ninyo gamit ang impluensya at yaman ninyo. Ano pa kaya ang kaya ninyong gawin sa mga normal na mamamayan na nagreklamo tungkol sa inyo? Kung ganyan ang dahilan nyo at talagang may nilalabag kami, edi magsampa kayo ng kaso laban sa amin. Hanggat wala kayong legal na aksyon at puro lang kayo kuda, wala kayong makukuhang pakikipagkooperasyon mula sa angkan namin. Bagong kapitan ng baryo si Danilo at mula nang maupo siya, talaga namang pinaginitan na niya ang lupain na angka ni Ate Mara. Una niyang pinuna ang pagpayag ng pamilya na magbabad ang mga tao sa natural na bukal na nasa lupain nila. Sabi niya maaring maging dahilan ng pagkakahawa-hawa ng sakit sa balat ang ginagawa ng mga ito. Napatunayang imposible ang sinasabi niya, pero hindi doon nagtapos. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagpuna sa lugar hanggang sa dumating na sa punto na sinasabi niyang inirereklamo ng mga taga-baryo yon. Pagbalik ko sa bahay ay kasama ko na si Ate Mara at si Lolo Orion. Dumiretso kami sa likod at dinatnan si Mama na nangunguha ng mga rosas mula sa taniman niya. Bakit kasi hindi ninyo ako tinawag? At nang nakatikim ang hambog na yon? Delia, huling nakialam ka ay munti ka ng makalaboso. Perpekto ng pangalan mo ang left hook mo. Ilang minuto rin nawala ng malay si Danilo dahil sa jumpag mo. Ay naku naman, Orion. Huwag mo ngang magamit-gamit ang buong pangalan ko. Nakakaalibadbad ka. Oh, eto. Mga rosas para sa'yo. Uy, ang gaganda naman nila. Salamat. Tamang-tama. Lanta na ang tsampaka na inilagay ko sa flower vase ko. Kung pumapayag ka ba naman na tayong dalawa na lang, edi araw-araw kang may rosas. Sisilbihan pa kita ng umagahan. Breakfast in bed, sabi nga. Idang. Hindi ka pa ba nagsasawa mula nang magkakilala tayo? Isang taong bago mo ipinagbuntis siyang si Bitwen? Ay niligawan mo na ako? Sinunod mo pa ang pangalan ko sa pangalan niya? Ilang beses ko bang sabihin sa'yo na hindi tayo talo? Oo, gas-gas na nga ang linyang yan. Pero Orion, bakla ka at tibo naman ako. Paano hindi tayo talo? Babae ako na may pusong lalaki. Lalaki ka na may pusong babae. O pares rin naman. Ang tatanda na natin. Kung sakaling patulang kita, maging tayo, ay kakayanin pa ba natin pagmarcha sa simbahan? Baka itulak na lang tayo gamit ang wheelchair. At ano gagawin natin sa pagtulog? Magtapikan? Ano bagang magtatapikan? Hayan at gandang-ganda pa ng katawan mo. Ang sigla mo pa din. Baka hindi ko na maigalaw ang balakang ko kapag umariba ka. Teka nga! Kung saan na naman pupunta ang usapan natin eh. Hindi pa kasi kayo mag-aminan. Kaya tatandaan nyo ay ayaw nyo pang sumigi kung sisigi. Para kayo mga teenager nagpapakiramdaman pa. Kainaman. So paano Ate Mara? Anong gagawin natin mamayang gabi? Tuloy ba tayo ni na Lola Tonya? Lubog na ang araw nang lumabas kami ni Ate Mara papunta sa palengke. Nakalimot kasi ako ng alamang at taba ng baboy para sa pakbet na iluluto ko. Gabi na nang matapos kaming mamili. Paano naman kasi si Ate Mara? Panay ang pakyut sa mga kargador ng yelo. Pagliko namin sa may kanto nagsimulang ihimig ni Ate Mara ang isang lumang kanta tungkol sa pagtibok ng puso habang lumulukso-lukso siya.
nang maramdaman namin na parang may sumusunod sa amin. Hindi naman suka lang dinadaanan namin pero mas lamang ang parte na may nagtataas ng talahib. Kakaunti lang din ang bahay sa paligid, kaya madilim ang daan. Walang ano-ano'y nakarinig kami ng mga kaluskos sa talahiban. Narinig mo ba yun, Ate Mara? Oo, mahina lang. Pero may iba tayong kasama dito. Ayan na, palapit na sa atin. Maging listo ka, Bituin. Sa likod mo, Ate Mara! Mula sa talahiban ay lumabas ang isang aswang at sinugod si Ate Mara. Nagpambuno silang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Panay ang salag ni Ate Mara sa brutal na pag-atake ng aswang. Mula sa aking bag ay inilabas ko ang maliit na balot ng asin na inorasyon na ni Mama. Balak ko sanang sabuyan sa may paalang ang aswang pero biglang binigyan ng isang malakas na sampiga si Ate Mara. Kasunod ang paghaplit ng buntot nito sa may tagiliran ko. Kaya napasadsad ako sa lupa at nabitawan ko ang asin. Ako naman ang binalingan nun. Pero bago pa niya ako tuluyang malapitan ay isang putok ang umalingaw-ngaw. Tinamaan sa kalawang binti ang aswang. Wag! Sino yung bumaril? Okay ka lang ba, miss? Between? Serious? Anong ginagawa mo dito? Talagang kakasaka pa, ha? Heto ang sayo! Tama na, huwag mong barilin! Muling tinutukan ni Sirius ng dala niyang barilang aswang. Sa pagkakataong yon ay point blank na. Kung di man niya mapatay yun siguradong mag-aagaw buhay yon kapag tinamaan. Hinagip ng dalawang kamay ko ang pulsuhan niya at pinilit yung inilihis. Pero bahagya ko lang yun napagalaw. Kaya tinamaan pa rin sa kanilang balikat ang aswang. Dahil hindi napuruhan ay sinamantala noon ng pagkakataon at mabilis na tumalilis palayo sa amin. Galit akong humarap kay Sirius. Anong problema mo? Alam mo bang delikadong ginawa mo? Paano kung ikaw ang tinamaan ng baril? Papatayin mo yung aswang eh! Ano naman kung patayin ko? Sila nga lumalamon ng tao. Nang walang pag-aalinlangan. Bakit hindi natin sila pupuksain nang may kaparehong determinasyon din? Kung gusto mo maging bayani, hindi mo makukuha yun sa pagpapakita ng awa sa mga aswang. Dahil... Oh, hayan na ang mga ososero. May kumakaluskos sa talahiban. Baka nagbalik ang aswang. Dito kayong dalawa sa likod ko. Lola Tonya? Anong nangyayari, Bituin? Bakit may narinig akong putok ng baril? Isa ring aswang si Lola Tanya. At siya ang lola ni Ate Mara. Pero hindi ko pa kailan naman nakita ang anyong aswang niya. Kaya nang may umataking aswang sa amin inakala kong siya yun. Nag-usap kasi kami na siya ang aktong aswang na aatake kay Ate Mara at sa akin. Sasadyain namin makita ng mga taga-baryo na inaatake kami. Tapos mananakbo siya sa gawin ng batis palayo kay na Ate Mara. Nang sa gayon mapahupa ang bintang na may aswang na nagkukubli sa ari-arian nila para matigil si Kap Danilo na pag-initang mapasok ang property nila. Furious, anong nangyari? Bakit ka nagpaputok? Akala ko ba titignan mo lang? Ay, uy, City Side Between pala to. Kumusta ka na? Anong ginagawa niyo dito sa lugar namin? Lugar nyo? Bakit? Nabili na ninyo ang buong baryo na to? Haha, nakakatawa. Ibig kong sabihin, bakit ka napadayo sa lugar na to? Para sa kaalaman mo, mahal na dukesa, may property kami dito. Kung alam ko lang na nandito ka, at kung di lang sinabi ng abogado namin na kailangan kong asikasuhin yun sa lalong madaling panahon, ay hindi ako pupunta dito. Grabe! Ang pogi! Kaya naman pala biglang nag-blooming ang aming dalaga eh. Ibang klaseng chemistry na lang serious ano? Chemistry ka dyan. Sa nakakapikong lalaking to, yayakap na lang ako ng alupihan. Nagsalita. Tulong nga ang laway mo nung makita mo ang six-pack sa abs ko eh. Bahala kayong dalawa magpakiputan dyan. Para kayong sina Lolo Orion at Nana Idang. Pogi. Richard ba ang pangalan mo?
Baka pwede ako na lang maging Lucy mo. Hindi Richard ang pangalan ko. Ako si Dindo. Ako naman si Mara. Ikinagagalak kitang makilala. Bituin! Anak, anong nangyari? May putukan daw na narinig dito. Sino ang lalaking yan na may hawak ng barel? O bakit mo siya kausap? Nako, makasingit na nga Nana Idang. Ang Adonis na yan ang nagligtas sa amin. Muntik na kami gawing hapunan ng aswang. Kung di dahil sa kanya, luray-luray na kami. Oo, ganun na nga ma. Iniligtas kami ng mga dayong ito mula sa aswang. Sukat ba namang inatake kami habang naglalakad pa uwi? Doon na nakbo ang hinayupak? Papunta sa may tubuhan? Anong ginagawa ninyo, Mara? Bakit kayo nagpapapansin sa mga tao? Pumalyang plano ma. Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng kwento ni Iska tungkol sa karanasan ng kanyang tito at tita, nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Sitio Pangil. Huwag niyong kalimutang suportahan din ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim, Aswang Diaries, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkwentuhan tayo. Hihintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik na tayo sa pagbabasa ng kwento ni Iska. Natigilan si Mama sa sinabi ko. Kunot noon na napatingin siya kay Mara na tinanguan siya. Tapos kay Lola Tonya na umiling-iling habang nakalahad ang magkabilang palad sa magkabilang tabi. Tumingin ulit sa akin si Mama. Nang umuwi ako ay napailing na lang siya. Kasabay ng pagbuga ng hangin habang kinakamot niya ng padaskol ang ulo niya, doon kami nilapitan ni Sirius. Mawalang galang na po. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung saan ko pwede mapuntahan yung si Aling Idelia? Siya daw po ang nangangalaga sa lupang pinamamahalaan ni Atty. Tan. Ako ang taong yon. Bakit mo ako hinahanap? Ako po si Sirius. Nandito po ako para asikasuhin ang sinasabi ni attorney na problema dun sa property. Ipagpabukas mo na yan. Di gaya sa syudad na kahit 10 oras ng gabi ay buhay ang lahat. Dito sa probinsya ay humihinto ang mundo pagkagat ng dilim. Isa pa, nasaksihan mo naman kung gaano kadelikado dito. Dabangit ka din niya ni attorney sa akin. Kaya pinagdala niya ako ng baril. Akala ko ay nagiging ulyanin lang sa attorney nang banggitin niya ang tungkol sa aswang. Yung pala totoo talaga. Si Atty. Tan ang nagsabi sa iyo ng tungkol sa aswang? Oo. Ang sabi pa nga niya sa akin ay kapag daw nakakita ako ng aswang sa lugar na to ay wag na wag akong mag-aalinlangan na puruhan para mamatay. Saglit kaming nagkatinginan ni Mama. Kilala namin si Atty. Tan. Mulat sa puli, pamilya na niya ang nag-aasikaso sa pamilya namin ni Lolo Orion. Alam din niya ang lihim ng angka nila. Imposibleng magbibitaw siya ng ganong salita tungkol sa mga aswang. Pero mas ginulat ako ng sumunod na mga salita ni Mama. Kung di mo mamasamain, ay iniimbitahan kitang sa bahay ko na tumuloy. Ma, bakit naman sa atin pa? Anong tanong yan? Natural. Sa atin ko siya patutulugin. Bisita siya dito at siyang may-ari ng lupang inaalagaan natin. Bakit naman hindi natin siya pakikitaan ng maganda? Parang ayaw yata ng anak niyo. Pwede naman kaming tumuloy dun sa lumang bahay ng angka namin. O kung sakaling di na yung pwede, sasakyan na lang kami. O bisita kayo dito, hindi pwede yan. Sa amin na kayo tumuloy, niyang kasama mo. At bukas natin pag-usapan ang pagtuloy mo sa property ninyo. Dahil napagdesisyon na ni Mama na patulugin sina Sirius sa bahay namin, ay isinakay na kami ni na Sirius sa dala niyang sasakyan. Si Lolo Orion naman na naghatid kay Mama ay umuna na. Umalis siya na walang anumang sinasabi sakay ng kanyang motor na dala. Pagdating sa bahay ay inasikaso ko na muna si Sirius at Dindo. Nang lumalim na ang gabi at nasigurado namin na nakatulog na sila,
Nakita-kita kami sa dulo ng aming bakuran kung saan nandoon ang bahay kubo na magsisilbing pagamutan ni Mama. Dinatnan kong sinesermonan niya si Lolo Orion habang nakapanood sina Ate Mara at Lola Tonya. Tulad na lang ng bala na yan. Pilak yan. Papatay talaga. Alam mo bang nalaman ko mula doon kay Dindo? Nakabilin-bilinan daw ni Atty. Tan sa kanila na dapat ay pilak na bala ang gabitin nila sa baril. Bakit naman gagawin ni Atty. Tan yun? Bamalay ko. Kaya nga kita kinakausap ngayon. At bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na ngayon mo papupuntahin yung apo mo? Paano na lang kung nabaril niya si Tonya habang nakaanyong aswang? Idag, makasigit na nga ako sa inyo ano? Ano yon? Hindi ako ang aswang na umatake kina Mara at Bituin. Sabay-sabay na lang kaming napasigaw ng, "Ano?" Ayon kay Lola Tonya ay nalibang siya sa pakikipag-date sa kanyang asawa at nalimutan niya ang aming usapan. Nasa gitna sila ng mainit na tagpo sa gitna ng talahiban nang makarinig sila ng kanyang asawa ng putok ng baril. Kasabay ng pagtapos niya ng kanyang pagkakwento ay ang pagtatapos din ng tawag ni Lolo Orion sa cellphone. Paglabas namin, inabutan na namin ang eksena na nagkakagulo ng mga tao. Ay, ganun ba? O sige, sasabihin ko na lang sa kanila. Maraming salamat, attorney. Oo, mag-iingat kami. Babalitaan na lang kita. Si Atty. ba yung kausap mo? Oo. At nalaman kong hindi niya tinawagan sina Sirius para pumunta dito. Ang balak niya kasi ay sampahan na lang ng formal na reklamo yang si Kapitan Danilo at bigyan na lang ng kopya ang opisina ni Sirius. Kung ganon, may nananarantado sa atin. Yan din ang sinabi ni Atty. Tan sa akin. Mag-ingat daw tayo dahil mukhang may naghalungkat ng record sa pagbabayad ng kamilyar. Siguradong nakita ang pangalan ni Sirius ang nakapirma. Kaya kinuntak. Ang tanong ay sino ang taong yon? Sino po bang dapat paghinalaan kung di si Kap Danilo na bagong salta dito sa baryo natin? Siya lang naman ang kating-kati na pasukin ang ari-arian ng angka ni Lolo Orion. Yan nga din ang ipinagtataka ko sa isang yon. Ilang beses na kaming nagbigay ng mga papeles, ipinacheck na din namin sa mga tauhan ni Mayor kung hazardous or threatening ba ang property namin at sinabi naman na hindi. Pero palagi pa din nakakakuha ng dahilan ang hitalintis na lalaki yon para subukang mapasok ang aming lugar. Hayaan mo, Orion. Aalamin naming mag-ina ni Bituin ang dahilan. Ang asikasuhin mo ay ang apo mo. Nandito na lang din siya, ay atin ang alamin kung meron din siyang problema na kagaya ng sa inyo. Oo, yan nga ang inaalala ko. Dahil bigsang nabanggit sa akin ng kanyang magulang na nagpapakita ng senyales si Sirius. Ayoko siyang madamay pa sa sumpang buhay na ito. Maaga na nga siyang nawala ng magulang, magiging aswang pa siya. Nabanggit mo na din lang yung mga pamangkin mo. Kumusta ba? Nasugsog na ba ninyo ni Atty. Tan ang nakabanggaan nila ng gabing maaksidente sila nung pabalik na sila ng Maynila? Ang aksidente yon na kumitil sa buhay nila ay bangungot na hindi ako patahimikin. Hanggang ngayon ay mailap pa rin ang impormasyon na yan. Ang alam lang namin ni Atty. Tan ay anak ng maimpluwensyang tao ang gago. Madaling araw na at ilang minuto na lang ay puputok na ang sinag ng araw sa silangan. Doon nakaharap ang bintana ng kwarto ko. Gising pa din ako at nagsusulat sa diary ko na kitagal kong hindi ginamit. Bahagya akong sinilip ang unang entry ko. Yun ang araw na natagpuan ko si Sirius sa isang bangketa. Hindi yun aksidente. Tinitiktikan ko siya sa utos ni Mama at sa pakiusap ni Lolo Orion. Yun ang dahilan kaya ako dumayo sa Maynila. Kakausapin ko sana siya at sasabihin ipinadala ako ng Lolo Orion niya. Pero nagbago ang lahat nang makita kong bigla na lang siyang napaluhod habang daklot ang kanyang dibdib. Nang lapitan ko siya para daluhanin na wala na siya ng malay at nakita kong may container ng garlic chips sa tabi niya. At dahil nga sa pagka-antipatiko niya, minarapat kong wag na lang magpakilala.
Bumubuntong hininga kong isinara ang aking diary at napatingin sa bintana. Nakita kong nasa labas na si Sirius at nag-iinat. Good morning! Ang aga mong gumising ah. 5:30 pa lang ng madaling araw. Medyo tinanghali nga. 4:00 ng umagang simula ng araw ko. Ganun ba? Gutom ka na siguro. Teka, maghahanda na ako ng agahan. Hindi na kailangan. Nakapagluto na kami ng mama mo. Tinulungan ko siya. Sino bang kausap mo diyang bata ka? Hindi pa masyadong sinag ang araw. Sabi ko sa'yo ay huwag kang lalabas na mag-isa. Yung anak nyo, gising na. Kanina pa ba gising si Bituin? Bakit hindi ka man lang bumaba? Naunahan ka pang gumising nitong si Sirius. Kahit si Dindo ay gising na din. Magbihis ka na at bumaba para makapag-agahan na tayo. Nainis ako nung una. Feeling ko kasi umiepal si Sirius sa baluarte ko. Pero nung bumaba ako at makita ang agahan na nakahain, lalong lumalim ang paghanga ko sa loko. Noon lang ako nakakita ng maayos na sunny side up. Palpak kasi kami pareho ni Mama sa pagpiprito ng itlog, kaya madalas ginagawa ko na lang scrambled. Maging ang timpla sa tapa, wala akong masabi. Ang sarap din niya magtimpla ng kape. Naisip ko tuloy noon na ang swerte ng babaeng gugustuhin niya dahil di lang siya gwapo at mayaman, marunong pa na gawaing bahay. Bagay na hindi naiwasan ni Mama na hindi pansinin habang magkatulong silang naghuhugas ng plato. Alam mo, ang swerte ng magiging girlfriend mo. Package deal ka, bata. Ang gwapo mo, maganda din ang pangangatawan mo, mayaman ka pa. Sabi din noong sekretary mo ay matalino ka daw at magaling ka sa negosyo. O, tao ka ba? Kung sabihin ko ba sa inyo na engkanto ako, maniniwala kayo. Loko ka no? Hindi ka papasang engkanto. May kanal ka sa gitna ng nguso at 4 iyang mata mo. Oh, pero alam mo, hindi nakabawas yon sa gandang lalaki mo. Salamat to sa papuri. Matanong nga kita, ikaw ba ay may nobya na? Hindi pa po ako sigurado. Medyo komplikado eh. Oh, kayong mga makabagong kabataan na lang ang nagpauso niyan eh. Ano nga ba yan? It's complicated. Pag-ibig lang naman yan, bata. Kapag puso ang usapan, hindi obligado makialam ang isipan. Lalo na kung parehong malaya pa kayo. Hayaan nyo. Tatandaan ko po ang mga sinabi nyo. Nang maramdaman kong palabas na sila ng kusina, para kong timang napatingkayad na bumalik sa pagkakaupo ko sa sofa at sala. Kinuha ko ang dyaryo at tumaktong absorbed ako sa pagbabasa. Pagdating nila sa sala ay sinabihan ako ni Mama na samahan ko sina Sirius sa property ng angka nila. Nagkasundo kami na magkita sa harap ng bahay matapos ng 1 oras para makapagpabihis at makaligo na rin. At paakyat na rin ako nang mahawakan ako ni Mama sa braso. Bakit man ang problema? Nak, babae ka naman, di ba? Hindi ka tibo na kagaya ko. Ano naman ngayon ma kung tibo kayo? May sinasabi na naman ba si Aling Nena tungkol sa inyo? Teka nga't susugurin ko ang impaktang yun. Oh, kumalma ka nga. Hindi ito dahil doon, anak. Hindi masama ang magpakipot. Hindi din masama ang babaeng palaban. Huwag lang sobra na para ka ng maton. Para sa inyo mga ganyan nyo, ma? Nawiwirdo na ako sa inyo. May sakit ba kayo? Ikaw nga ay makinig. Kapag yang si Pogi ay nagparamdam sa'yo, huwag ka nang masyadong gerera ha. Bigyan mo ng pagkakataon na kayo ay magkakilala. Mukhang mabait naman at responsable pa. Hindi ko mamasamain na maging manugang iyan. Si Mama naman kung ano-anong sinasabi. Sus! Si Mama ka diyan. Alam kong nagpipigil ka ng kilig. Di ka, yang kilig na kinikim-kim, nagiging otot. Maghapon kaming magkasama ni Sirius at marami akong napansing magandang katangian sa kanya. Una, punctual siya.
Nung magkasundo kaming magkita sa harap ng bahay, pagkalipas ng 1 oras, sakto ko siyang inabutan doon. Ayon kay mama, mga 30 minutes na siyang naghihintay sa akin. Pangalawa, gentleman siya. Palagi siyang nakaalalay sa akin kapag sasakay at bababa ako ng kotse niya. Pangatlo, marunong siyang makibagay. Yun nga lang, napaka-banidoso talaga niya. At parang takot sa dumi. Kagaya na lang nung pinuntahan namin ng ari-arian nila. Ito ang ancestral house ng angkan nyo na iniwan sa amin para pangalagaan. Kasama ng kabuuan ng property nyo na binabantayan namin. Maging ang natural na bukal na pinupuntahan ng mga taga rito para magbabad kapag may kati-kati sila sa katawan. May kilala ka ba na gusto ng sideline? Ipalilinis ko lang bahay. Malinis tong bahay dahil kami ni mamang mismo nag-aasikaso nito. Amoy umok lang ng konti dahil hindi napapahanginan. Kapag nabuksan ang mga bintana at pumasok ang init ng araw, mawawala din yung nagpapabahing sa'yo. Sensitive talaga si Sirius. Teka, at ako na magbubukas ng mga bintana dito. Ay, tumutulo na yata ang sipon ko. Nasa na bang panyo ko? Sipon lang yung panyo pa. Pwede naman yung manggas ng t-shirt mo, di kaya yung laylayan. Ang dugyot naman. Eto palang panyo ko. Nasa likod lang pala ng bulsa ng pantalon ko. Umingos na lang ako at hindi na siya pinatulan. Niyaya ko sila sa kusina para mapainom ng tubig si Sirius. Inasahan ko mag-iinarte na naman siya nung makita niyang tatapayan ko kinuha ang tubig. Pero ininom niya yon na parang endorser ng mineral water. Bagay na nagpatulala na naman sa akin at naging dahilan para tuksohin na naman ako ni Dindo. Nakakatulala talagang panoorin ang pagbabataas ng Adam sa apple niya habang umiinom ng tubig, ano? Oo, grabe. Ang ibig kong sabihin, akala ko mag-iinarte siya dahil sa lumang bangako kumuha ng tubig. Sino mag-iinarte? Ha? Ako na naman bang tinitira mo? Hindi ah. Para sa kalaman mo isa sa safe na taguan ng tubig ang tapayan. Maliban sa natural na pagpapalamig, inaalis din niya ang mga impurities ng tubig. May hangganan din naman palang kaartehan mo no? At itong sinasabing problematic na property na itinawag sa akin, wala akong makitang problema. Updated ang property at estate tax nito. Well-maintained naman ang bahay. Maging ang kabuuan ng lugar, hindi naman masukal. Ano kayang problema? Ayon sa itinawag sa atin ng napakilalang taon ni Attorney Tan, inirereklamo daw ng barangay dahil may mga residente dito sa baryo na nagsasabing pinamumugar daw itong property ng aswang. Kaya gusto ng barangay na masuhid itong property. Katarantaduan. Mamaya mo may katiyapang akyat bahay ang gagong kapitan na yon. Baka naman may balak silang magtanim ng kung anong illegal na bagay dito. Para kapag nag-imbestiga ko ay may dahilan sila para makonfiscate to. Yan nga din ang hinala namin ni Mama eh. Posibleng pinag-i-interesan niya yung bukal para pagkaperahan. Nagagawin niyang commercialize para perahan ang mga taga dito. At ang mga dadayo para magbabad sa bukal. Maninigas siya kung ganun. Kakausapin ko ang mapang-abusong kapitan na yan. At kapag hindi pa siya nagtigil, sasampahan namin siya ng kaso. Tingnan ko lang kung di siya madala. Matanong ko na nga kayong dalawa. Yun bang numero na ipinantawag sa inyo? Nasigurado ninyong kay Attorney Tan yun? Kinuha ni Dindo ang cellphone na gamit nila sa business at ipinakita sa akin ang call log kung saan nakarehistro ang numero ng cellphone ni Attorney Tan na nawala at hinihinalang ninakaw. Sinabi ko yun sa kanila at Sana ipinaalam agad sa amin ng firm ni attorney. Delikado ang nangyari. Paano na lang kung isa pala yung ambush? Kahit ang firm niya, ngayon lang din na-update na nawalan ng phone si Attorney. Mahirap kasi ang signal dito. Sa bagay, kahit nung maaksidente mga magulang ko dito, ay inabot ng 3 araw bago na itawag sa mga kinauukulan. Kuya Dindo, bakit parang namumutla ka? Anong problema? Bituin! Tulog! Parang awa mo na, tulungan mo ako! Boses ni Lola Tonya yun ah. Bakit kaya?
Nilabas namin si Lola Tonya. Inabutan namin siyang tuliro at umiiyak. Nawawala ang asawa niya. Ang sabi niya nagpaalam lang na mga ngaso sa may sukal pero ang pangakong uuwi pagdating ng madaling araw, hindi natupad. Nang puntahan niya kung saan ang ngaso ang asawa niya, hindi niya yun natagpuan doon. Pero naiwang nakabuyang-yang ang mga gamit sa lapag. Agad na umaksyon sa Sirius at niyaya kami sa barangay para magsumbong. May katagalan bago kami hinarap ng mga tao dahil may ibang bisita si Cap Danilo na pawang may dalang mga pasalubong. Bagay na hindi pinalampas ni Sirius na punahin. Ano bang kailangan niyo? Hindi ba yan pwedeng sa ibang araw dalag? May importanteng bisita kami. Sinabi na din sa inyo na may injury ako. Kaya hirap akong bumaba, nagpumilit pa din kayo. Kung yung injury mo lang maunawaan ko, baka nga umalis na lang kami. Pero may mas importante ba sa mga constituents mo? Kailangan di ba namin magdala ng matataas na kalibre ng baril at mga pasulubong para pansinin mo? Sino ba ang antipatigo ito na dinala mo, Bituin? Siya si... Ako lang naman ang nagmamayari ng lupang ayaw mong tigilan. Nabigla ka no? Huh? Oo. Ako si Sirius Eliasal de la Cruz. Nako! Napakatagal na kitang gustong makausap. Mabuti at napadayo ka na sa aming baryo. Pasensya ka na kung medyo magaspang ay ipinakita kong asta sa'yo. Mahalaga kasi ang pinag-uusapan namin ng aming bisita. Ano nga ang may tutulong ko sa'yo? Nawawala ang asawa nitong si Aling Tonya. Nagpaalam na mangangaso lang, pero hindi na siya nakabalik pa. Nang sadyain ng asawa ang lugar, ay hindi na siya nakita. Pero nandun ang mga gamit niya. Kailangan namin ng tulong ng barangay sa paghahanap. Pero hindi kami tinulungan ni Cap Danilo. Sa halip ay sinabihan niya si Sirius na maling mga tao ang pinapanigan niya. Sinabi din ito na may saaswang ang angka ni Ate Mara. Bagay na tinawanan lang ni Sirius. Sa pagkabigla namin ni Dindo pabiro pang sinabihan ni Sirius si Cap Danilo na mag-ingat. Dahil kung totoong aswang sina Ate Mara, di malayong lapain siya na mga yon kapag sumagad na ang asar sa kanya. Niyaya na kaming umalis ni Sirius. Kami na lang ang naghanap sa asawa ni Lola Tonya sa sukal hanggang sa inabot na kami ng gabi. Nasaan na kayang asawa ni Lola Tonya? Wala na tayong makitang palatandaan man lang. Baka naman biglang sumama sa ibang tao para mangaso sa ibang lugar. Hindi ganun yun. Lagi nagpapaalam yun kay Lola Tonya eh. Baka naman pinapadukot ng kapitan niyo sa baryong to. Serious? Kung biro yan, it's done in poor taste. Hindi pa ba sapat na nagkabangga na kayo nung kapitan kanina? Dayo tayo, wala kang power dito. Kahit pa may property ang mga ancestors mo sa lugar na to. Hindi ko kailangan yon para makitang mali ang ginagawa niya. Hindi nga maganda ang pakiramdam ko sa inabutan nating mga bisita sa barangay hall kanina eh. Tingin ko parang mga treasure hunter. Mga ganong amoy eh. Ano naman kayang i-hunt nila sa lugar na to? Aray ko! Oops! Dahan-dahan ka. Bigla na lang nadapa ako dahil sa kung anong nakausli. Subasob sana ako kung di maagap si Sirius na pagsambot sa akin. Inasahan ko manunokso si Kuya Dindo na sinadya ko magpatihulog pero bigla siyang nagsalita na nauutal. Bakas ang takot sa mukha niya. Nangyari sa'yo at nadapa ka. Buti na lang nasambot kita. Hindi ko nga alam eh. Ano ba kasi yung... Serious? Bituin! Bakit Kuya Dindo? Anong problema? Tignan nyo. Sa may paanan nyo. Ha? Pagsigaw ni Kuya Dindo, sabay kaming napatingin ni Sirius sa paanan namin. Isang kamay ng tao ang nakausli doon. Agad kaming bumalik sa bahay at ipinaalam kay Mama ang nangyari. Nagtawag na mga tao si Ate Mara at binalikan namin ang lugar kung saan namin nakita ang kamay at hinuka yun. Sa kasamaang palad, ang asawa ni Lola Tonya yun. Para yung kahoy na pinatuyo. Sa idang dugo at dinukita ng mata. Pinat mga kuko. Dahil wala namang hinihintay na kamag-anak, isang gabi lang binuro lang asawa ni Lola Tonya. Sinagot ni Sirius ang lahat ng gasto sa palibing. Pagkatapos noon, sa bahay naman kami tumuloy.
Hapon nun at medyo mabanas, kaya sa likod bahay kami nanatili para magpahangin. Eto ang melon. Magpalamig na muna kayo. Salamat ho. Serious. Salamat sa pagsagot sa lahat ng gastos ng libing ni Lolo. Ginawa ko lang nararapat. Kumusta na nga palang lola mo? Ayun, lugami. Panay pa din ang iyak. Sila kasi talaga ni Lolo mula pa nung kabataan nila. May ideya ka ba kung sino ang pwedeng gumawa nun sa lolo mo? Wala. Tahimik ang lahat ng miyembro ng angka namin. Kahit nung maging kapitan niyang si Danilo dito at mag-umpisa ang chismis na may lahing aswang kami, nanatili kaming tahimik. Hayaan mo. Tutulungan ko kayo na mabigyan ng hustisya ang lola mo. Sa bahay namin naghapunan sina Sirius at Kuya Dindo. Pagkatapos ay nagpaalam na rin sila. Dahil sa napagdesisyonan nila na sa ancestral home na sila ni Sirius matutulog. Kabilugan na ng buwan noon kaya sinamahan na namin sila, si Mama at Ate Mara ang kasama namin. Hindi niyo na sana kami inihatid. Kaya naman naming umuwing mag-isa. Oo. Gusto ko lang na makasiguro na ligtas kayong dalawa. Parang baliktad. Kami itong mga lalaki tapos kami pa ang inihahatid ng mga babae. Wala yan sa kasarian. Kung hindi, kung sino ang mas may alam sa lugar. Tsaka hindi ito ang pagkakataon para pairayan ang pagiging macho ano. Ang mahalaga, maging ligtas kayo. Tayo na pare-pareho. Ha? May iba pa bang nakatira sa parting ito ng baray nyo? Maliban sa angka ni Mara at sa property ninyo, ay wala na. Bakit? Magtago tayo doon. Sa talahiban, bilis! Dumapa kayo. At kahit anong mangyari, huwag kayong gagawa ng ingay. Sa utos ni Mama ay tahimik kaming dumapa sa gitna ng talahiban. Pigil ang mga hininga na nag-aabang kami sa susunod na mangyayari. Ilang sandali pa ay nakadinig kami ng mga yabag at boses sa daan. Nangunguna ang boses ni Kap Danilo. Ipinapangako ko sa inyo, isang buong angka ng mga aswang ang magagawa ninyong pambenta sa kolektor ninyo. Kita nyo naman, tiba-tiba kayo sa matandang nahagip natin. Konting bilog lang sa ulo ng Sirius, siguradong mapapasok natin ang property nila. Hayop! Siya ang pumatay kay Lolo! Kumalma ka, Mara. Hindi natin kaya ang dami nila. Magandang masilo ay yung matandang bakla at yung matandang dalaga na si Mara. Pero talagang parang palos sa dulas ang dalawang yon. Hindi ko makikita nag-iisa at hindi ko mahuli sa akto. Pero masasalisyan din ang mga yon. Gagong to ah! Kumalma ka, Ate Mara. Nakalayo na sila. Tayo na. Dahan-dahan kaming umalis sa aming pinagkukublihan at inihatid ng tingin ng papalayong ilaw ng mga flashlight ng grupo ni Kap Danilo. Dahil sa narinig namin ay minabuti na ni Mama na yayain sina Sirius pabalik sa bahay namin. Gusto kasing masigurado ni Mama na ligtas siya. Pero malalim na ang gabi, gising pa si Sirius. Inabutan ko siya na nasa likod bahay at malayo ang tingin para bang ang lalim-lalim ng iniisip niya. Nandito ka pala. Bakit gising ka pa? Pinapanood kita habang nangingindat ka. Hindi naman kita kinikindatan na. Lasing ka ba? Ang ibig kong sabihin ay pinapanood ko ang mga bituin. Di ba yun ang pangalan mo? Yun palang ibig mong sabihin. Ano namang sinisipat mo dyan? Makatingala ka, wagas. Hinahanap kita. Gumaganti ka. Huwag mo na akong hanapin dyan. Nandito naman ako. Seryosong usapan. May gumugulo ba sa isipan mo? Gusto mo bang pag-usapan natin? Nag-iisip ako kung anong pwedeng susunod na galaw. Gustuin ko mang pag-usapan natin yon. Hindi ko alam kung saan ko umpisahan. Ako man, nagugulan sa takbo ng isip ko ngayon.
Sabi ni Mama kapag magulo ang isip mo, nakatutulong ang magpahangin at magandang tanawin. Kaya naman hinawakan ko ang kamay ni Sirius at niyaya ko siya. Kumunot ang noo niya, nagpatianod siya sa akin at sumama. Siyempre, hindi kami basta lumakad. Nagdala ko ng mga proteksyon laban sa aswang. Dahil sa puntong yun, hindi na ang angkan ni na Ate Mara at Lolo Orion ang inaalala ko. Kundi ang aswang na umatake sa amin na hanggang sa mga oras na yon, hindi pa namin nalalaman kung sino. Dinala ko si Sirius sa may liblib na parte ng property nila kung saan nandun ang bukal. Sinalubong kami ng sinag ng bilog na buwan at mga alitap-tap. Mga alitap-tap. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng mga to. Parte sila ng yaman na iniingatan ng ari-arian ninyong to. Hindi ito dapat masira. At mabalahuran ng kasakiman ng Kapitan Danilo na yon. Hindi naman kami nagpapabaya ni na Mama. Isa pa, katulong namin sina Lolo Orion at Ate Mara. Maging ang iba pang miyembro ng angkan nila. Uy, anong ginagawa mo? Ano pa? E di isasayaw ka. Wala namang tugtog. Ipikit mo ang mata mo. May full orchestra tayo. Ang himig ng mga kuliglig at ang bulong ng hangin. Kanina pa nila tayo iniimbitahang sumayaw. Kinilig ako sa pagiging romantic ni Sirius. Nagpatianod na lang ako. Sinong babae naman ang hindi magpapaunlak, di ba? May mala Prince Charming kang kasama tapos parang fairy tale scene pa ang lugar. Habang nagsasayaw kami, nagsalita si Sirius. Salamat sa pagdadala sa akin dito, Bituin. Napanatag ako. Sa totoo lang, ang daming gumugulo sa isip ko nitong mga nakarang araw. Mula nang matanggap ko ang tawag tungkol sa lugar na to. Gaya ng, Nangangani-ngani akong pumunta. Dahil dito sa lugar na to, namatay mga magulang ko. Naaksidente sila dahil sa isang kasalubong na sasakyan. Ayaw na nga sana akong papuntahin ni Kuya Dindo dito eh. bakit sumigi ka pa din? For closure. Gusto ko nang harapin ang lahat ng issues ko. Kapag ganyan daw ang tao, may next chapter nang sisimulan sa buhay nila. Oo, ganun nga. Dahil ang gusto ko, kapag sinimulan ko na ang panibagong yugto ng buhay ko na kasama ang taong pinapahalagan ko, ay clean slate na ako. Swerte siya kung ganon. Kung ganun, swerte mo bang maituturing na ikaw ang isasama ko sa yugtong iyon ng buhay ko? Kuminto ang mundo. Yun ang naramdaman ko. Kuminto ang paghinga ko, ang pagtibok ng puso ko. Nawala ang ingay ng kuliglig at naging suspended animation ng mga alitap-tap. Unti-unti akong tumunghay at sinalubong ng tingin si Sirius na nasa likod ng salamin niya sa mata. Feeling ko noon nasa isang commercial kami ng toothpaste, tapos kami lang yung tao sa mundo. Nanginginig ang boses ko nang magsalita ako. Habang ang lokong si Sirius naman, cool na kulang. Tipong ako lang yung apektado ng sinabi niya. Seryoso ka ba dyan? Seryoso kung paano banggitin ang pangalan ko. Dinaan mo na naman sa biro eh. Nakatingin ka sa akin, di ba? Mukha ba ako nagbibiro? Sabi ng mama mo, huwag natin gawing komplikado ang mga bagay-bagay kapag tungkol sa pag-ibig. Eto na, pinasimple ko na. Kapag ako pinagtitripan mo lang, patutubuan kita ng santambak na kulugo sa mukha. Gagawin kitang palaka. Kung gagawin mo ba yun dahil sa pagmamahal mo sa akin, sige lang. Sira ulo ka talaga. Nakakasira ulo nga daw talaga ang pag-ibig. Mukhang totoo nga. Dalawa tayong magpapamental nito. Kung isang uri man ang pagkasira ng ulo tong nararamdaman natin, hindi ko mamasamain na mapamandaluyong tayong dalawa. Baliwin natin sa inggit ang mga psychiatrist doon dahil baliw tayo sa isa't isa. Muling uminog ang mundo nang matagpuan ko na unti-unting lumalapit ang mga mukha namin sa isa't isa. Yes! Kissing scene na to! Isang perpektong romantikong eksena. Yung tipong konting tulak na lang, yun na. Pero naon siya, Mi. Kasi may hinayupak na kalusko sa may damuhan. Kasunod nung mabangis na ungol. Dala tuloy ng frustration. Napaungol din kami ni Sirius sa inis.
Sabay kaming napalingon sa direksyon kung saan nagmula yung ingay. Hindi na namin kailangan pang magtanong ng narinig mo yon or ano yun? Dahil alam na namin. Mula sa basket na bitbit ko ay nilabas ko ang ilang tangkay ng bulaklak ng asusena at ang asin na may kasamang bawang. Iniabot ko naman kay Sirius ang maikling buntot pagi na baon ko. Kapag nagtangkang lumapit yan, haplitin mo ng pagi. Sigurado ka ba? Hindi ka na magagalit sa akin gaya nung bariling ko ang aswang na umaatake sa inyo ni Mara? Sinisigurado ko sa'yo. Labis kong ikatutuwa na maging abong gagong yan. May atraso pa sa amin ni Ate Mara yan eh. Kung ganon, sisiguraduhin kong kakain siya ng mga hataw mula sa pagi na bigay mo. Roar ka din! Buisit ka! Panira ka ng gabi! Mula sa talahib ay lumabas ang isang aswang na may itim na balahibo. Matipuno ang katawan at may mahabang buntot na singtaba ng sawa. May dalawa yung sungay na parang kahalintulad ng sa kalabaw at namumula ang mga mata. Ang mga kamay nooy mahaba na may matatalas na itim na kuko. Sa unang pagtatagpo namin noon ay nadali ako ng buntot ng aswang. Pero sa pagkakataong yon, nakahanda na ako. Paghaplit ng buntot nun, hinagip ko yon at inipit sa aking kilikili. Kinatas ko ang bulaklak ng asusena sa aking kamay at siyang kinuskus ko sa buntot ng aswang. Ano? Masakit hindi ba? Dapat lang yun sa'yo! Serious! Haplitin mo pa ng pagid gagong to! Para to sa pananangit mo kinamara at bituin! Sa kaliwa mo, Sirius, sumalag ka! Sirius! Nahuli ang sigaw ko bago pa nakaakto si Sirius. Dahil sa sampiga na ibinigay ng aswang ay humagis at sumadsad si Sirius. Nagpanik ako at nakalimutan kong kipit ko pa sa kilikili ko ang buntot ng aswang. Kaya pagwasiwas nun ay nadala ko tumagis. Ang bilis kumilos ng aswang. Nalapitan agad ako nun at tinapakan gamit ang mabigat at malalaki ng paa na katulad ng sa kalabaw. Pakiramdam ko mabibiyak ang ulo ko anumang oras. Nagsimula yung tumibok tapos nalalabo na yung paningin ko. Nang bigla kong marinig na sumigaw si Sirius kasunod ng pagbabago ng boses niya. Ang ulo ko! Bitawan mo si bituin, animal ka! Sirius! Lumapit ka dito, aswang! At nang makuha mo ang hinahanap mo! Mamamatay ka ngayong gabi! Nag-iba ang mukha ni Sirius. Umiwarang ng bahagya ang labi niya dahil sa mga pangil na tumubo sa bibig niya at tumulis sa mga tenga niya. Nagkaroon ng mapulang kulay ang mata niya at humaba ang mga kuko. Ang buhok niya na maikli at palaging nakaayos. Humaba hanggang balikat at naging magulo. Parang pugad ng ibon. Ang boses niyang palaging banayad at baritono naging magaspang at may hatid na kilabot hanggang nagpambuno ang dalawa nang dumating si Dindo. Sirius! Diyos ko po! Anong nangyari dito? Bituin! Kuya Dindo, bigla na lang siya nagbago ng anyo. Huh? Biglang naging mubang si Sirius. Ganyan na ba siya noon pa? Oo. Kailan pa? Mula pa nung makilala ko siya. Katapusan mo na! Pero hindi napigilan ng sigaw namin ni Kuya Dindo si Sirius. Gamit ang kanyang kamay, iniangat niya ang aswang habang sakal-sakal ito. At ang kalawang kamay naman niya ay umigpaw. Gamit ang matatalas niyang kuko, tumusok sa kaliwang dibdib ng aswang ang kanyang kaliwang kamay at tumagos sa likuran nito. Dinukot niya ang puso ng aswang at umagos ang masaganang dugo mula sa butas na iniwan nun. Ilang sandali na lang, nangisay ang aswang at unti-unting bumalik sa anyong tao nito. Yun ay walang iba kundi si Kap Danilo. Nakita din namin ang tunay mong anyo. Kaya pala panay ang bintang mo sa ibang kan. Ikaw palang aswang. Anong pakiramdam na mapatay ka ng isang kauri mo? Masarap ba sa pakiramdam? Ikaw, aswang ka. Anyong aswang ako. Pero ikaw ang tunay na aswang. Hayop ka. Wala kang konsensya. Ibinibenta mo ang mga nananahimik at umiiwas sa gulo. At masaul ka pa sa demonyo. Kayo na mga kasabot mo. Ang pagpipira-pirasuin ka ay di pa sapat. Huwag. Mahawa ka. Hawa? Bakit nahawa ka ba? Nang magdesisyon kang ibenta ang angkan ng mga aswang sa
Sa mga taong yon! Sa mga kolektor! Mamatay ka na! Niluray-luray ni Sirius ang katawan ni Danilo. Nagtalsikan ng laman at dugo sa paligid. Nang matapos siya ay saglit siyang tumitig sa malayo. Ano mo'y iniisip kung anong kanyang susunod na gagawin. Unti-unting lumapit si Kuya Dindo sa kanya. Sirius! Kuya Dindo, anong nangyayari sa akin? Tulong! May pumapasok sa katawan ko! Wala siya dito. Ang hinahanap mo ay tuluyan ng nilukuban ng dilim. Sa wakas, makakaganti na ako sa angkang ng agaw ng aking lupain! Hindi ka magtatagumpay mula ang babaylan. Maaring naisumpa mo ang aming angkan, pero hindi ka magtatagumpay na tuluyang gawing aswang ang aking apo. Ipinapako kita masamang espiritu sa 4 na sulok ng mundo. Sa Ador Erepo Tere Opera Rotas. Mga yupapa ka sa tunay na banal na kapangyarihan ng lumikha. Walang hiya kang ungkluban ka! Pakawalan mo ako! Bigla na lang ay nilukuban ng ibang espiritu ang katawan ni Sirius. Buti na lang at dumating si Mama at Lolo Orion. Gamit ang pangungusap na binigkas ni Mama, ay sandaling naipako sa kinatatayuan si Sirius. Para pawalan ng malay si Sirius, doon nagsimula na magkabukingan ng kanya-kanyang lihim. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Masyado nang lumalalim ang kapitang sumpa sa batang ito bago pa natin siya mahagip. Edang, posible pa ba magkaroon ng normal na buhay si Sirius? Maaari naman siguro. Kumpara sa inyo ni Namara, hindi pa siya nakakatikim ng tao. Sa tingin ko din ay hindi pa siya nagkakaroon ng pagkain na talagang hinahanap-hanap niya. Kilala kitang matanda ka. Ikaw ang nangmula siya sa akin ng gabing yun sa apartment in between. Magkakakilala kayo? Oo, ako nga yun. Paano ba naman ang yummy-yummy mo eh? Ngayon nga ay parang gusto kitang ngata-ngatain. Orion, ano ka ba? Tigilan mo nga yung paglalandi mo. Nagsiselos ako. Nagagawin kitang higad kapag hindi ka nagtigil. Mama, saka na po yung landian niyo ni Lolo Orion. Diyos me naman. Lahat tayo malilintikan kapag nagising si Sirius at nakasanib pa din ng masamang espiritong nakalukob sa kanya. Ang killjoy mo naman bituin. Heto't dumidiga ako dito kay Orion, my loves. Sige na nga. Tayo na at dalhin na natin itong si Sirius sa ancestral home nila para masimulan ko na ang paghahanda sa ritual. Magkatulong si Lolo Orion at Kuya Dindo na binuhat ang walang malay na si Sirius. Pumunta kami sa ancestral home na nasa loob ng ari-arian nila at dumiretso kami sa basement ng bahay. Doon ay may mga higaan at altar. Yun ang nagsisilbing taguan ng mga angkan ni na Lolo Orion at Ate Mara sa tuwing bibilog ang buwan at lalabas ang kanilang pagkaaswang. Habang inihahanda ni Mama ang mga gamit sa ritual, ay itinali namin sa higaan si Sirius. Pagkatapos ay pumunta kami sa sala upang maghintay na makatapos si Mama. Sinasabi niyo bang matagal yun ang minamanmanan si Sirius? Kung ganon, ang pagkikita ni Bituin at Sirius ay planado? Tiniktikan niyo siya? Ay, ano naman? Makasalita kayo parang mabigat ang kasalanan namin. Ngayong ikaw itong may mabigat na lihim na hindi masabi-sabi kay Sirius, hindi ba? Anong sinabi niyo? Huwag mo nang subukin magmangamangan pa. Alam ko nang ikaw ang nagmamaneho ng sakyang nakasalubong ng mga magulang ni Sirius nang gabing namatay sila sa aksidente. Nahulog sa bagay ang kotse nila nang iwasan nila ang kotse mong pa-ese-ese ang takbo. Sino ba kayo? Bakit niyo alam ang pangyayaring yun? Pamangking ko ang mga magulang niya. Anak ng kuya ko ang tatay ni Sirius. Nagpakalayo-layo ako sa pamilya nang malaman kong ako ang dinapuan ng sumpa ng bulaang babaylan
na nanumpa sa ninuno namin. Ano? Paano? Bakit? Pinag-interesan ng bulaang babaylan ng lupa namin. Binalak na pagkapirahan. Nang malaman ng mga ninuno ko ang balak niya, ay pinalayas siya. Pero impakta siya. Inalay niya ang buhay niya sa diablo at isinumpa ang angka namin na maging aswang. Pero bakit si Sirius? Anong kasalanan niya? Hindi tukoy kung sino ang tatamaan. Basta may dugo ng angka namin ay maaaring kapitan. Ang sumpa ay may bisa hanggang sa 10 suson ng aming lahi. At sa bawat suson, humihina ang epekto noon. At pag ilan susun na si Sirius? 10. Kaya, posibleng magamot na siya dahil latak na lang ng sumpa ang mayroon sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit nagparamdam na ang bulaang babaylan. Isang desperadong hakbang na maisakatuparan ng lubos ang kanyang sumpa sa angka na kanyang kinasusuklaman. Ma, handa na po bang lahat? Oo, tapos na. Ang ritual na lang ang kulang. Tayo na sa baba. Gising na si Sirius. Magkakasama kaming bumaba sa basement at inabutang nagpupumiglas sa pagkakagapos niya ang may sanib na si Sirius. Puro puti ang mata niya at may malisyosong dating ang kanyang ngisi. Nang magsalita siya ay talaga namang kinilabutan kaming lahat. Uy! Nandito na pala ang lahat ng makasalanan. Ang babaeng makiri, ang baklang matanda, ang tibong albularyo, at ang mamamatay tao. Gugustuhin pa kayo ng may-ari ng katawang to na bubalik. Kung kayo ang makikita niyang sasalubong sa kanya, Manahimik ka! ha! Hindi mo ko basta-basta mapapali sa katawang to, tanda! Siklutong na mga buto mo ang pwersa na mga pangungusap mo! Bastos ang bunganga mo, bulaang babaylan! Hayaan mong hugasan ko yan. Heto ang murang dahon ng sambong na ibinabad sa binditadong tubig! Lunukin mo! Isaksak mo sa bulok mong kaluluwa! Hindi! Ayoko! Hindi mo ko mapapasunod! Umusok ang bunganga ng may sanib na si Sirius. Sumuka din siya ng kulay itim matapos na maisalaksak ni Mama ang sambong na may holy water sa bunganga niya. Sa gitna ng mga pangyayari ay panayang usal ng panalangin ni Kuya Dindo. Paulit-ulit din niyang tinatawag ang pangalan ni Sirius. Habang panay ang bitaw ng pangako na aamin na sa kasalanan niya at susuko sa pulis. Pag-ako, Sirius. Bumalik ka na sa amin. Aaminin ko na siya ang kasalanan kung kay tagal ko nang inilihim. Susuko din ako sa pulis at magpapakulong. Hindi na siya babalik! Bakit naman niya gugustuhin pang balikan kayong lahat? Kayong lahat kayo ay niloko siya! Ang babaeng kiri na nagmamanman sa kanya! Nagkakamali ka! Totoong patay na patay ako sa isang yan. Walang kinalaman ang pagmamanman ko sa kanya sa nararamdaman ko para sa kanya. Ikaw na baklang lolo ka! Nakakadiri ka! Nagiliasawang ka na nga! Nagbakla ka ba? Ang dumi mo! Anong masama sa bakla? At anong masama sa tibo? Oo, alam kong ako ang isusunod mo. Pero nagkasala ba kami? Ikaw ang mas makasalanan dito! Ako? Hindi ba tang nakapatay sa magulang ng lalaking to? Ang mas may tuturing na makasalanan! Ano? Hindi! Hindi ito maaari! Hindi ka dapat makabalik! Nangisay ang buong katawan ni Sirius at nagsisigaw ang kaluluwang nakasanib sa kanya. Unti-unting nagbalik ang kulay sa mata niya. Pagkatapos ay sumunod ng naging normal ang boses niya, pero medyo parang hirap pa rin. Nanay Dang, habang napipigilan ko pa siya, gawin niyo na po ang kahustuhan ng ritual. Ibato niyo na po siya sa impyernong pinanggalingan niya. Sigurado ka ba, Sirius? Sa gagawin mo'y habang buhay ka nang magkakaroon ng tatak. Kung ito po ang puputol ng sumpa, ano naman ang kaunting peklat lang? Sige, kung yan ang nais mo, bituin.
Kunin mo na ang palawik ng kwintas ni Sirius na nakababad sa mga nagbabagang uling. Kailangang magawa na natin ang selyo para hindi na makabalik pa ang masamang espiritu. Sige po, Mama. Hindi! Ayoko! Hindi maaari to! Nanginginig ang aking mga kamay na kumuha ng tongs at binunot mula sa nagbabagang uling ang pendant ni Sirius. Habang umuusal ng mga Latin na dasal si Mama, idinikit ko sa dibdib ni Sirius ang nagbabagang pendant. Nangalingasaw ang amoy ng sunog na laman sa silid, kasabay ng malakas na hiyaw ni Sirius. Sandali siyang nawalan ng malay at nang magising siya, Maaari mo bang sabihin sa amin ang buong pangalan mo? Sirius Eleazar de la Cruz. Sa kapangyarihan ni Bathala, ikaw ay magaling na. Maligayang pagbabalik sa iyong katawan, Sirius. Idang, pwede na pa naming hawakan siya. Oo, tuluyan nang nawala ang masamang espiritu ng mabaylan sa katawan niya. Naputol na din ang sumpa. Mula sa araw na ito, ay wala ng miyembro ng angkan ninyo ang magdudusa sa pagiging aswang. Ay, salamat sa Panginoon at sa tulong mo, Idang. ilang araw ding nagpahinga si Sirius. At nang tuluyan na siyang lumakas ay nagharap-harap kami sa hardin na nasa ari-arian nila. Kinausap na niya si Lolo Orion. Ang inasahan naming panunumbat ay hindi nangyari. Sa halip ay, Bago pa kayo magsalita, ay gusto ko munang sabihin na ay matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo, Lolo Orion. Nung bata pa ako, binabanggit na kayo sa akin ni na Mama at Papa. Kung ganon, ay bakit ka umaktong hindi mo kami kilala? Bakit ka naman nakisakay na naniwala kang bantay lang kami ng ari-arian ng angka natin? Sabi ni na Mama at Papa, ang mga naninirahan daw dito ay ang angka nating nagdudusa sa sumpa sa pagkaaswang. Pinili na lang ninyong manahimik para hindi kayo makapaminsala ng ibang tao. Inisip kong makagbugulo ako kung basta ko kayo harapin. At hinintay mo na sila ang unang umamin at kumausap sa iyo. Ganun na nga, Nana Idang. Ang tanging hindi ko inasahan ay si Bituin. At ang Kapitan Danilo na yon na nakipagkasundo sa mga aswang hunters para ibenta ang mga aswang sa mga kolektor ng aswang artifacts. Patawarin mo kami ng mga ninuno mo, Sirius. Nagdusa ka na nga ng maagang pagkawala ng magulang mo. Tapos ay nadamay ka pa sa sumpa ng angka natin na wala kang kinalaman. Bakla pa ako. Maunawaan ko kung kamumuhian mo kami. Ano bang masama sa pagiging bakla nyo? Hindi naman kayo mahalay. Paano po akong mamumuhi sa inyo? Biktima din po kayong kagaya ko. Kung may kamuyan man ako, ay yung bula ang babaylan na nanalbahay sa angka natin at hindi kayo. Maraming salamat sa pag-unawa mo, Sirius. Napalaki ka ng ayos ng mga magulang mo kahit maaga silang nawala. Binala kong tulungan ka sa sumpa. Pero ikaw pa ang naging kasangkapan para matapos yon. Isang karangalan po ang matulungan ko ang angkan natin, Lolo Orion. Huwag niyo na po ako masyadong pasalamatan at baka pagawang ko na ng revolta ang sarili ko. nasa kalagitnaan ng pagtatawa ang maglolo na makita namin si Kuya Dindo. Dala niya ang kanyang mga maleta. Paalis na siya at dumaan lang siya sa hardin para magpaalam ng maayos kay Sirius. Saan ka na pupunta niyan, Kuya Dindo? Sa Maynila. Aayusin ko lang din ang lahat ng responsibilidad ko sa'yo. Tapos susuko na ako sa pulis. Huwag mo na din akong tawagin, kuya. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Ang aksidente na kumitil sa magulang ko. Napatunayang hindi ikaw ang lasing kundi yung fiancé mo na ubod ng selosa at spoiled brat. Inaaway ka niya nun at siya ang kumabig na manibela kaya umese-ese ang kotse niyo.
Paano mong nalaman yan? Alam ko din na anak ng isang politiko ang fiancé mo. Kaya nagkaroon ng cover-up. Tapos sa araw ng pagsusukat ng traje de boda ng fiancé mo, nagbaril siya sa ulo niya sa mismong harapan mo. Hindi pa din sapat yun na dahilan para hindi ko aminin ang kasalanan ko. Paano mong aaminin? Pinagbabantaan ka ng pamilya ng fiancé mo, di ba? Kaya kinailanganan mong magpakup sa monasteryo. Nagkataon na nandun din ako. At nang malaman mo kung sino ako, ginawa mo ang lahat para lang pagbayaran ng kasalanan mo. Pero hindi ko kailanman matutumbasan ang mga magulang mo. Totoo yun. Pero pinaramdam mo sa akin kung paano magkaroon ng pamilya. Ng taong totoong may malasakit sa akin. Kailan mo pa nalaman kung sino ako? Hindi ka malang ba nagalit sa akin? Nung 18 kaarawan ko, narinig kitang nagkukumpisal sa pare. Siyempre, nagalit ako noon. I felt betrayed. Totoong kuya ang tingin ko sa'yo. Sanggang dikit. Tapos malalaman ko na ikaw pala ang may kinalaman sa pagkasawi ng magulang ko. Yun ang unang araw na nagpakita ang sinyales ng pagiging aswang mo. Pero alam mo ba, kaya napigilan ng pamamayani ng pagkaaswang ko. Yun ay dahil habang nagiging bayolente ako, hindi mo ko iniwanan. Niyakap mo ko at sinabi mong hindi ako nag-iisa. Patawarin mo ako, Sirius. Sa lahat-lahat. Matagal na kitang napatawad, Kuya Dindo. Ngayon naman, panahon na para patawarin mo na ang sarili mo. Tama siya. Mara? Madaya ka ha? Matapos ka makipagpakiramdaman sa akin, basta mo na ako iinjanin? Naku! Hahantiin kita sa Maynila. Ba? Tipong nakakuha ka na ng true love mo, Ate Mara, ha? Talaga? At di ko na to papakawalan pa. Ano? Aangal ka din do? Hindi na po, Commander. Kailan mo ba gusto magpakasal? Orion! Oh, paano ba tayong dalawa? Ayun ako, no? Anong ginawa mo? Bakit ka nakahalik ng biglang-bigla? Abat, tamutong tiborsyang ito. Matapos mo akong ligaw-ligawan ng 25 taon? Ngayon ka pa magtatanong? Ano pa nga ba? Di aasahan ko ang mga rosas at umagahan tuwing umaga. Natapos ang sumpa ng angkan na Sirius. Nagkatuluyan si Mama at Lolo Orion. Nakakuha ng true love si Ate Mara. At kami ni Sirius. Ngayon, ano pa nga ba? Natuloy ang aming sakalan. Ang ibig kong sabihin, kasalan. Nabiyayaan kami ng 3 supling, triplets na lalaki, na isinunod namin ang pangalan sa angkan ni Sirius, si John Alter, Marco Deneb at Chris Vega. Kung bakit yun ang napili naming mga first name, dahil sa Christmas Eve ko sila ipinanganak. Fan ako ni Jose Marichan kaya JMC ang naging initials nila. Ang cute, di ba? Sa aking future self, nasa huling pahina na ako ng aking diary. Sana sa mga pagkakataong nahaharap ka sa pagsubok at nababasa mo ang diary na to, maalala mo ang pinagdaanan ninyo ni Sirius. Yes, life is not always a bed of roses, but a mutual love and respect can turn any bed of nails into a bed of clouds. Yun ang huling entry ni Tita Bituin sa diary niya. Yung experience nila ni Tito Sirius ay pinakita sa akin na ang katotohanang hindi sa lahat ng pagkakataon ay pamamarusa at paghihiganti ang dapat nating ibigay sa mga nagkakasala sa atin. Minsan dapat din nating matutunan na maging bukas ang ating isipan for our own peace of mind. Ipinakita din nun sa akin na may mga halimaw na nagbabalat kayo bilang righteous na tao. Hanggang dito na lamang po ang aking liha, Madam Venus. Medyo sinita na ako ng landlady namin. Inumaga na kasi ako sa lobby. Maraming salamat po sa pagbabasa ng liham ko. Lubos na gumagalang. Iska.